Ang maramihang linya ng paglalakbay sa parehong direksyon ay nahahati ng anong kulay na linya sa daan? A. Orange, B. Pula, C. Puti. Ang tamang sagot, letter C. Puti. Para saan ang kaliwang linya ng tatlong linya sa expressway? A. Mga coach lang, B. Mga sasakyang pang-emergency lang, C. Sa pag-o-overtake. Ang tamang sagot, letter C. Sa pag-o-overtake. Alin sa mga sumusunod ang hindi lamang delikado kung hindi illegal din habang nagmamaneho? A. Ang pagte-text o pagtawag habang nagmamaneho, B. Ang pag-aayos ng iyong mga salamin sa labas, C. Pakikinig ng musika. Ang tamang sagot, letter A. Ang pagte-text o pagtawag habang nagmamaneho. Ang ibig sabihin ng pulang X sa mga toll gate ay A. Hindi ka maaari sa lane na ito, B. Maaari ka sa lane na ito, C. Kailangan mong umalis sa lane na ito. Ang tamang sagot, letter A. Hindi ka maaari sa lane na ito. Ang tamang senyas ng kamay kapag kumakanan ay A. Ang kaliwang braso at kamay ay nakaturo sa kaliwa, B. Ang kaliwang braso at kamay ay nakaturo sa itaas, C. Ang kaliwang braso ay nakababa at ang kamay ay nakaturo sa lupa. Ang tamang sagot, letter B. Ang kaliwang braso at kamay ay nakaturo sa itaas. Ang student driver's permit ay may bisa na hanggang A. 6 na buwan, B. 1 taon, C. 90 araw. Ang tamang sagot, letter B. 1 taon. Nasa kaliwang lane ka ng expressway at nakita mo ang karatulang sarado sa unahan. Dapat kang A. Manatili sa iyong lane, B. Maghintay at tingnan kung aling lane ang higit na mabilis, C. Mag-ingat na lumipat sa kanan. Ang tamang sagot, letter C. Mag-ingat na lumipat sa kanan. Papalapit ka sa traffic light na nakagreen na ng ilang minuto. Dapat kang A. Maghanda sa paghinto, B. Magmabilis ng sobra, C. Panatilihin ang bilis. Ang tamang sagot, letter A. Maghanda sa paghinto. Ang anumang dami ng inuming ito ay makapagpapahamak sa iyong pagmamaneho. A. Tubig, B. Alcohol, C. Pineapple juice. Ang tamang sagot, letter B. Alcohol. Ayon sa Republic Act 8750, ang mga bata ay dapat nakaupo sa aprobadong child restraint kung sila ay A. 10 taong gulang, B. 6 na taong gulang at pababa, C. 7 taong gulang. Ang tamang sagot, letter B. 6 na taong gulang at pababa. Kapag papalapit sa tawiran, ang dapat mong gawin ay A. Maghanda sa pagbagal at paghinto, B. Magmabilis at dumaan ng mabilis, C. Magmaneho lang maliban kung may taong naglalakad. Ang tamang sagot, letter A. Maghanda sa pagbagal at paghinto. Ang pagmamaneho ng nakainom o may impluwensya ng ibang iligal na sangkap ay labag sa batas at maaring magresulta sa A. Parusang mabigat na multa, B. Habang buhay na pagbawi ng lisensya sa pagmamaneho, C. Walang katiyakang pagkakasuspinde ng lisensya sa pagmamaneho. Ang tamang sagot, letter B. Habang buhay na pagbawi ng lisensya sa pagmamaneho. Saang lugar madalas ipinagbabawal ang paglampas o di kaya paglusot? A. Sa mga highway, B. Sa mga highway na maraming daan o lane, C. Sa kurbada. Ang tamang sagot, letter C. Sa kurbada. Kung itinuturo ng driver sa harapan mo ang kaliwang kamay ng pataas, siya ay A. Liliko pa kanan, B. Liliko pa kaliwa, C. Hihinto. Ang tamang sagot, letter A. Liliko pa kanan.
Ano pa ang mga maaring makaapektong na matindi sa iyong konsentrasyon bukod sa alak? A. Ilaw ng trapiko, komportableng upuan, mahusay na disenyo ng kalsada. B. Mga droga, pagod at malakas na kanta, mga billboard, tinted na bintana. C. Nakakapawing pagod na musika, maayos na ilaw sa kalye, mga markahan ng semento. Ang tamang sagot, letter B. Mga droga, pagod at malalakas na kanta, mga billboard, tinted na bintana. Ito ang tawag sa patuloy na daloy ng hangin na kailangan upang makaiwas ang driver na makalanghap ng masamang amoy upang hindi ito mahilo. A. Paglanghap ng hangin. B. Ventilasyon ng hangin. C. Exhaust air. Ang tamang sagot, letter B. Ventilasyon ng hangin. Ano ang mga dapat mong gawin kung ikaw ay napipilitang magmaneho ng mabilis dahil sa mga motoristang nasa likuran mo? A. Gamitin ang directional signal, unti-unting lumipat sa daanan ng masasakyang mabagal ang takbo at hayaang makalampas ang mabibilis na sasakyan sa iyong kaliwa. B. Tapakan ang preno ng 1 o 2 beses habang paalis sa kalsada. C. Buksan ang hazard habang tumatakbo ng mabilis. Ang tamang sagot, letter A. Gamitin ang directional signal, unti-unting lumipat sa daanan ng masasakyang mabagal ang takbo at hayaang makalampas ang mabibilis na sasakyan sa iyong kaliwa. Sa pagmamaneho sa kalsada, dapat handa ang mga dokumentong ito. A. DL at Rehistro at Insurance Policy. B. May bisa na DL, updated na Rehistro at Insurance Policy. C. CPC at Permit Rex. Ang tamang sagot, letter B. May bisa na DL at updated na Rehistro at Insurance Policy. Kapag liliko ka sa sulok, ang driver ay gagamit ng pamamaraan na ito sa pagmamaniobra ng manibela. A. Dalawang kamay na pamamaraan. B. Handover na pamamaraan. C. Hand-to-hand na pamamaraan. Ang tamang sagot, letter B. Handover na pamamaraan. Maliban sa pagbukas ng iyong signal, ano ang marapat mong gawin kung patungo sa highway? A. Bawasan ang tuloy ng takbo upang makaiwas sa road crash. B. Itugma ang bilis sa daloy ng trapiko sa loob ng highway. C. Tuluyang huminto at hintaying maging maluwag at ligtas ang daanan. Ang tamang sagot, letter B. Itugma ang bilis sa daloy ng trapiko sa loob ng highway. Ang daloy ng trapiko sa mga rotonda sa Pilipinas ay A. Pakanan. B. Pakaliwa. C. Kahit saang direksyon. Ang tamang sagot, letter B. Pakaliwa. Saan ka pwedeng mag-overtake sa one-way na kalye? A. Sa kaliwang bahagi lamang. B. Alinman sa kaliwa o kanan. C. Hindi pwedeng mag-overtake. Ang tamang sagot, letter B. Alinman sa kaliwa o kanan. Ano ang paglabag ng driver kung nagpapatakbo ito ng sasakyang kumikislap-kislap ang ilaw ng preno? A. Illegal na modifikasyon. B. Sagabal sa daan. C. Hindi ligtas na pagmamaneho. Ang tamang sagot, illegal na modifikasyon. Alin sa mga sumusunod ang magpapahusay sa pagkonsumo ng gasolina? A. Maikling paglalakbay na may malamig na makina tuwing gabi. B. Pagbabawas ng bilis, tamang pagpreno at pagpaplano ng maayos. C. Pagmamaniho sa mga higit na mababang kambyo habang bukas ang aircon. Ang tamang sagot, letter B. Pagbabawas ng bilis, tamang pagpreno at pagpaplano ng maayos. Kung lalapit ka sa isang intersection kung saan walang pulis na nagtatrabaho at walang signal, dapat kang patungo sa A. Trapiko mula sa iyong likuran. B. Trapiko na nagmula sa iyong harap. C. Trapiko na nagmula sa iyong kanan. Ang tamang sagot, letter C. Trapiko na nagmula sa iyong kanan.
Pagkaraang mabigyan ng Student Driver's Permit, ano ang pangunahing isaalang-alang sa pag-aaral at pagpapatakbo ng sasakyang dimotor? A. Ang nag-aaral magmaneho ay dapat malusog sa pangangatawan sa panahon ng pagsasanay kahit walang instruktor upang maiwasan ang banggaan sa kalsada. B. Kailangang magsanay sa pagmamaneho. Ang nag-aaral ay dapat may kasamang lisensyadong driver na may DL code na angkop sa uri ng sasakyang dimotor na minamaneho. C. Kailangang magsanay mag-isa sa pagmamaneho ang nag-aaral upang makapasa sa eksaminasyon na pang non-professional na lisensya. Ang tamang sagot, letter B. Kailangang magsanay sa pagmamaneho ang nag-aaral at dapat may kasamang lisensyadong driver na may DL code na naangkop sa uri ng sasakyang dimotor na minamaneho. Ano ang mga gagawin mo kung may matatandang tumatawid sa kalsada? A. Kumaway ka upang malaman nila na nakita mo sila. B. Bumusina ka ng tuloy-tuloy. C. Magpasensya at hayaan silang makatawid. Ang tamang sagot, letter C. Magpasensya at hayaan silang makatawid. Kapag may isa pang linya na bukas o pwedeng daanan, ayos lang ba na magpatuloy sa normal na bilis kapag may sasakyang pang-emergency? A. Oo. B. Hindi. C. Depende sa abilidad ng driver. Ang tamang sagot, letter B. Hindi. Sa intersection na may ilaw pantrapiko, liliko lamang pakaliwa kapag A. Bukas ang pulang ilaw o pulang ilaw na araw. B. Dumaan na ang mga parating na mga sasakyang dederetso. C. Nakailaw ang berdeng kaliwang araw. Ang tamang sagot, letter C. Nakailaw ang berdeng kaliwang araw. Ang mga parking brake ay maaaring gamitin sa A. Kagipitan o bilang emergency brake. B. Pagparada. C. Drifting. Ang tamang sagot, letter B. Pagparada. Kailan ka dapat bumusina? A. Kapag magbigay babala sa iyong presensya. B. Kapag gustong gambalain ang ibang motorist. C. Kapag tawagin ang pansin ng kaibigan. Ang tamang sagot, letter A. Kapag magbibigay babala sa iyong presensya. Maaari ka bang kumanan kapag pula ang nakailaw? A. Oo, ito ay protektadong pagliko kaya may karapatan ka sa daan. B. Oo, pwede pero pagkatapos lamang ng nakahinto at pagraan sa mga sasakyan. C. Oo, pwede kung may karatulang nagpapahintulot sa iyo na gawin ito. Ang mga karatula ay maaaring nagsasabing turn right with care o red signal after a full stop. Ang tamang sagot, letter C. Oo, pwede kung may karatulang nagpapahintulot sa iyo na gawin ito. Ang karatula ay maaaring nagsasabing turn right with care o red signal after a full stop. Tama ba ang pumarada sa tabi ng buka insidyo or fire hydrant anumang oras? A. Mali. Ang buka insidyo or fire hydrant ay para sa mga ambulansya lamang. B. Mali. Ang buka insidyo or fire hydrant ay isang kagamitang pangkagipitan. Walang sino man ang pinahintulutang pumarada sa tabi nito. C. Mali. Tanging ang mga sasakyang pangkagipitan or emergency lamang ang maaaring pumarada sa tabi ng buka insidyo or fire hydrant. Ang tamang sagot, letter B. Mali. Ang buka insidyo or fire hydrant ay isang kagamitang pangkagipitan. Walang sino man ang pinahintulutang pumarada sa tabi nito. Sa pagmamaneho, ang pinakamahalagang pandama na kailangan ng driver ay A. Pandinig. B. Pangamoy. C. Paningin. Ang tamang sagot, letter C. Paningin. Nasa expressway ka at paparating sa toll gate, mayroong kumikislap na pulang ilaw sa itaas ng bawat lane. Dapat kang A. Pumunta sa lay-by. B. Umalis at umatras. C. Huminto at maghintay. Ang tamang sagot, letter C. Huminto at maghintay.
Pagkalampas sa isang sasakyan, maaari kang bumalik sa orihinal na daanan o lane kung A. Natatanaw mo sa gilid na salamin o kaya sa rear view mirror ang sasakyang nilampasan. B. Bumusina ang driver na nilampasan mo. C. Nililingon ang sasakyang nilampasan. Ang tamang sagot letter A. Natatanaw mo sa gilid na salamin o kaya sa rear view mirror ang sasakyang nilampasan. Hindi ka sigurado kung ang iyong gamot sa ubo ay may epekto sa iyo. Ano ang dapat mong gawin? A. Magmaneho kapag mabuti ang pakiramdam. B. Humingi ng payo sa kaibigan o kakilala. C. Tanungin ang iyong doktor at suriin ang level ng gamot. Ang tamang sagot letter C. Tanungin ang iyong doktor at suriin ang level ng gamot. Ang mga karatula sa limitasyon ng bilis sa mga daan ay dapat ituro na A. Ang inirekomenda na bilis sa kahit anong kondisyon ng daan at panahon. B. Ang inirekomenda na bilis sa pagpinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. C. Ang inirekomenda na bilis sa pinaka hindi maayos na kondisyon ng daan at panahon. Ang tamang sagot letter B. Ang inirekomenda na bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. Kapag ang motorista ay nagpa-flash ng kanilang headlight sa iyo, ang ibig sabihin nito A. Na sila ay nagbibigay daan sa iyo. B. Na may isang radar speed trap sa unahan. C. Na binabalaan kanila sa kanilang presensya. Ang tamang sagot letter C. Na binabalaan kanila sa kanilang presensya. Sa automatic na clutch, gamitin ang cambio na park kapag ipaparada ang iyong sasakyan na nakaharap sa pasulong na daan. Ano ang cambio na dapat mong gamitin sa manual na clutch? A. Iwanan ang sasakyan na naka-neutral. B. Iwanan ang sasakyan na nakakambyo sa primera. C. Iwanan ang sasakyan na naka-reverse. Ang tamang sagot letter C. Iwanan ang sasakyan na naka-reverse. Ang mga traffic sign, traffic signal, mga babala at pavement markings ay para sa A. Motorist lamang. B. Mga taong dumadaan lamang. C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang tamang sagot letter C. Lahat ng gumagamit ng kalsada. Ang mga driver na higit na mabagal sa iba ay dapat nasa A. Daanan o lane sa gawing labas. B. Gitnang daanan o lane. C. Gawing loob o daanan o lane. Ang tamang sagot letter A. Daanan o lane sa gawing labas. Sa gabi, kapag papalapit sa isang korbada o intersection na mahirap makita ang kasalubong, tiyaking A. Patay ang headlight upang makita ng mga kasalubong na sasakyan ang sasakyan mo. B. Pailawin ang headlight upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong na motorista na papalapit ka sa korbada o intersection. C. Pailawin ang mga ilaw sa loob ng sasakyan upang makita ng mga makakasalubong ang iyong sasakyan. Ang tamang sagot letter B. Pailawin ang headlight upang malaman ng mga tao at mga makakasalubong na motorista na papalapit ka na sa korbada o intersection. Kung may makita kang bula mula sa likuran ng isang nakaparadang sasakyan sa isang kalye, malamang na may batang nakasunod dito. Ano ang gagawin mo? A. Bilisan ang takbo. B. Bagalan ang takbo. C. Bumusina at panatilihin ang bilis ng takbo. Ang tamang sagot letter B. Bagalan ang takbo. Kapag lumiko sa isang sangang daan, kailangan mo bang magbigay daan sa mga taong naglalakad? A. Oo, ang driver na paliko sa kaliwa o kanan ay dapat magbigay sa taong naglalakad. B. Oo, kapag paliko lamang sa kanan. C. Oo, kapag paliko lamang sa kaliwa. Ang tamang sagot letter A. Oo, ang driver na paliko sa kaliwa o kanan ay dapat magbigay sa taong naglalakad. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? A. Kapag nasa 40 km kada oras na lugar.
B. Kapag nakaparada na hindi lalagpas sa 5 minuto. C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Ang tamang sagot, letter C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Kapag nakakita ka ng school bus na nakaparada sa kabilang bahagi ng highway na nakabukas ang hazard warning na ilaw, kailangan mo bang huminto? A. Oo, kailangan mong huminto, ngunit pwede kang tumuloy kung sa tingin mo ay ligtas na. B. Oo, kailangan mong huminto hanggang sa mamatay ang hazard light at wala ng bata sa kalsada. C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Ang tamang sagot, letter C. Hindi, ngunit kailangan mong magdahan-dahan. Ang premium na gasolina ay nagbibigay ng higit na kakayahan ngunit maaring magresulta sa A. Sobrang pagkonsumo ng langis. B. Labis na pag-init. C. Dumudulas na clutch. Ang tamang sagot, letter B. Labis na pag-init. Lumapit ka sa isang kantong hindi gumagana ang ilaw trapiko. Isang traffic enforcer ang nagbigay ng signal na ito. Dapat mong A. Huminto sa linya ng paghinto. B. Iiwan lang. C. Huwag huminto. Ang tamang sagot, letter A. Huminto sa linya ng paghinto. Alin sa mga sumusunod ang paglabag sa sinyas pantrapiko o traffic signals? A. Illegal na pagparada. B. Pagsakay o pagbaba. C. Beating the red light. Ang tamang sagot, letter C. Beating the red light. Ano ang ibig sabihin ng sinyas trapiko na ito? A. Paisa-isang sasakyan lamang ang maaring dumaan. B. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. C. Dumiretso sa unahan at lumiko sa intersection. Ang tamang sagot, letter B. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Ang sinyas trapiko na ito ay nangangahulugang two-way. A. B. C. Ang tamang sagot, letter B. Bago lumiko, kailangan mo bang paraanin ang mga taong naglalakad? A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. B. Oo, kung ito ay liliko pa kanan lamang. C. Oo, kung ito ay liliko pa kaliwa lamang. Ang tamang sagot, letter A. Oo, dapat paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. Kapag pumaparada sa paahon na daan na walang bangketa, iliko ang iyong gulong. A. Kahanay, kahilera ng kalsada. B. Patungo sa gilid ng kalsada. C. Patungo sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot, letter B. Patungo sa gilid ng kalsada. Ano ang dapat mong gawin kung sinadyang tinawid ng nakasalubong na sasakyan ang gitnang daanan o lane upang lumusot o mag-overtake sa isa pang sasakyan? A. Maging alerto at bagalan ang takbo o huminto kung kinakailangan. B. Bumusina at panatilihin ang bilis ng pagtakbo. C. Pailawin ang headlight. Ang tamang sagot, letter A. Maging alerto at bagalan ang takbo o huminto kung kinakailangan. Kapag papalapit sa pataas na tulay, dapat kang A. Magdahan-dahan. B. Biglang pumreno. C. Magmabilis. Ang tamang sagot, letter A. Magdahan-dahan. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. B. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot, letter C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ano ang gagawin mo kapag nagre-reseta ang iyong doktor ng gamot na maaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Iwasang magmaneho sa mga expressway. B. Magmaneho lamang kung ikaw ay may kasama.
C. Huwag magmaneho. Ang tamang sagot, letter C. Huwag magmaneho. Ang sasakyan mo ay may handheld na telepono. Para magamit ito, ano ang iyong gagawin? A. Gamitin habang nagpapatakbo ng maingat. B. Bagalan ang iyong takbo. C. Huminto muna saka ito gamitin. Ang tamang sagot, letter C. Huminto muna saka ito gamitin.